Hiniling ng Department of Foreign Affairs sa Iranian Ambassador to the Philippines na ligtas na padaanin ang mga oil vessel papunta sa Pilipinas. Para naman makaiwas sa hoarding, maaari raw pansamantalang limitahan ang binibiling petrolyo ng bawat customer. Saksi si Maki Pulido. Gustong makatiyak ng Department of Energy na maprotektahan ang fuel supply ng mga Pilipino sa gitna ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Kaya sa inisyong operating guidelines ng kagawaran para pigilan ng hoarding, sinabing maaring pansamantalang limitahan ang dami ng binibiling petrolyo kung kailangan. Hihigpitan din ang regulasyon sa paggamit ng mga container. Pero wala pang ibang detalyeng ibinigay ang DOE kaugnay nito at kung kailan ito ipatutupad. Muli raw bubuuin ng DOE-DOJ Task Force para mag-imbestiga at maghain ng reklamo kaugnay sa mga matatanggap na report ng hoarding. Pagdating naman sa LPG, mismo mga nagbebenta na raw ang nagbabantay kung sosobra sa karaniwan ng binibili o pinare-refill na LPG tanks ng mga customer para iwas hoarding. Alam namin ang volume requirement lang po nila. Pagka nakita po namin tumaas ang kanilang demand or yung kanilang request for product, kinokontrol po namin dahil alam namin itatago lang po nila yan. Sa Houston, Texas pa binili ang 44 million metric tons ng LPG na parating sa Pilipinas mula May 15 hanggang June 1. Katumbas yan ng 20 araw na supply para dumami ang inventaryo ng LPG sa 60 araw o hanggang katapusan ng Mayo. Malaking bagay yun. If you compare ourselves with India sa ngayon, hanggang ngayon wala silang product. Pero mahal na ang bili nila kaya itinaas na rin ang presyo ng LPG ng 17 to 36 pesos kada kilo. Kaya ang tangke ng LPG na karaniwang may 11 kilo, aabot na sa halos 1,500 pesos. Utay-utay pa raw ang price hike kaya may kasunod pa sa mga susunod na linggo. Para makatipid si LPG, nanggagatong na lang si Marilu na may-ari ng karinderya. Natatakot po, yun ang pinangambahan ko na magsara o humina. Alin po doon sa dalawa na yun. Kapag po humina, laban pa rin ang laban hanggang kaya pa. Nakakayak po talaga kaya lalaban pa rin. Para makatulong sa mga manggagawang apektado ng taas presyo sa langis, naghanda ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 1.2 billion pesos. Nakatutok ito sa mga nasa sektor ng transportasyon. We are intending to roll out ito pong programa by next week, after the Holy Week. Tinitignan po natin yung mga modern at saka traditional jeepney, utility drivers, titignan din po kung paano makakatulong sa bus drivers at sa tricycle drivers. Pero baka unahin po, Susan, yung sa ating mga jeepney drivers. Mga tsuper ang direktang tinamaan ng pagmahal ng petrolyo. Nakipagpulong naman sina Energy Secretary Sharon Garin at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kay Iranian Ambassador to the Philippines Youssef Esmailzadeh. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hiniling ni Secretary Lazaro sa Iran na kilalanin bilang non-hostile country ang Pilipinas at tiyakin ang ligtas na pagdaan ng Philippine-flagged vessels. Nakatakda rin makipagpulong si Secretary Lazaro sa Foreign Minister ng Iran. Mahigit isang buwan na ang gulo sa pagitan ng Amerika at kaalyadong Israel laban sa Iran. Sabi ni US President Donald Trump, tatapusin na niya ang military campaign ng Amerika sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. The US will be gone or done with the war? I think with 2 or 3 weeks, we'll leave. Ito raw ay kahit wala silang mabuong kasunduan sa Iran. We're negotiating with them when we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages, and they won't be able to come up with a nuclear weapon. Then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. Dagdag ni Trump, pag natapos ang gulo, bababa na rin daw ang presyo ng gasolina. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.